So, good morning. Subukan natin yung TA na yun dito sa BTC, 4 hours, right? First thing first, projection, right? Projection. And then from here, alam na natin na nag-down na siya. So, alam na natin na ito na yung resistance niya, right? And then, saan siya nag-break? Saan siya na-break? Dito siya na-break. So, down tayong kunin natin yung pinakamataas. So, ito yung pinakamataas niya. Na-break uli siya eh. Umangat. Na-break dito eh. Pero, kunin yung pinakamataas nito. Ito pa rin ang pinakamataas niya. So, na-break na naman siya. Ito, dito na-break. O nga, no, dito na-break yun. Ito yung pinakamataas niya. So, okay lang din. So, ngayon, ito yung pinakamataas niya. So, supposed to be, pwede tayong mag-entry dyan. Entry short. Entry short. Short. Yan, dyan. Alright. Ngayon, ang hinahanap natin, 3 points para sa pullback na ito. Yun ang hinahanap natin. So, mark lang natin to. Itong pinaka-last na to. Mark lang natin yan. And then, punta tayo sa 1 minute. So, sa 1 minute, hindi natin kita. Sa 5 minutes, ito na yung trend niya. So, ang hinahanap nating point is 3 points, right? First is this. Tingnan natin kung ma-break niya to. Ito yung support mo. Wala pa tayong entry. Pero ang entry natin somewhere around here and here for now. Long short. And then matagalan na to. Somewhere around here ang entry natin ng short. Maliit lang na stop loss. Just above this. For now. SL. Yan. For now, kasi wala pang nag-break eh. Diba? Remember, wala pang na-break. Ano? Wala pang na-break. So, hindi pa natin alam kung yan yung pinakamataas niya. Kailangan ma-break yan. And then, gagawa tayo ng another parallel. Yun, kailangan niyang ma-break. Doon tayo mag-entry. Okay? Yan lang. Yan lang ang technical analysis ng 4 hours. Di ba ang bilis lang? Pero, major yun. Like, kung gagawin natin dito. Dali. Tingnan natin itong sa 1 minute ulit. 15. Ito yung number natin. For now. Kasi wala pa tayong break. Baka dumiretso pa pababa yan. Hintayin pa natin yun. Right? So ngayon, ito pa lang. Pero hindi pa natin alam kung hanggang saan yan. Kung ikukuha natin to, kung i-consider natin to, itong part na to, consider natin, awit pa yan hanggang dito. Posible pa yung umabot dito. Bago mag-pullback. Pero hindi dapat lalagpasan to. Pag nilagpasan to, diretso na yun ng short. Short na din yan. Ito lang yung range mo. Ito yung range mo. Ito yung support mo. Yan yung support mo. Pwede ka pa rin mag-short dyan, alam mo yun. Kaya lang,
Yeah, puwede kang mag-short diyan. Lagyan mo lang stop loss. Kasi hindi mo alam kung kailan aangat. Pero meron kang tantya na dito umangat, 'yan. Ang inaantay natin yung mapunta dito sa pinakamalapit dito sa resistance na 'to, diyan, bago tayo mag-short. Kasi ito na 'yan, eh, ito na yung up mo, eh. 'Yan, eh. Pero baka lumabas pa doon. Kasi matagal 'to. So, dito tayo, 4 hours. Ito yung resistance. Hindi natin alam yung support. So, basta lang tayo ganyan, right? And then, let's say dito lang, ito 'to. Hindi yan. Ito, yung 'to, let's say ito. Hindi natin alam, eh. Kunyari ito lang ang meron tayo sa ngayon. So, kung ito lang, in-isolate mo 'to, dito ka, dito na break, pataas ka, so itong kukunin mo. Ito ang stop loss mo, right? Kasi hindi mo pa alam, eh. Pero alam mo ng pagdating dito, doon, 'yan. Major naman 'yan. Tas malalaman mo na meron pa pala. Pero at least dito, ito yung stop loss mo, right? So anong nakita mo, saan papataas ka, so ito yung hinahanap mo, itong mag-start. Pero ang usapan niyan is kukunin mo yung pullback bago ka na hindi lalagpas dito. Kasi ito yung stop loss mo. So ang hinahanap mo is ito yung isa. So habang hinahanap mo yan, pwede kang mag-trade kung gusto mo. Um, ito yung isa. Ito yung una, yan yung isa. So ito yung una, ito yung isa. Hinahanap mo itong pangatlo na magta-touch dito, which is yun. Pero paano mo nakuha yan? Same thing. Pwede mong pwede mong i-fibs, right? Or pwede mong i-isolate din. Pwede mo rin i-isolate. So, saan nag-break doon? So, ito yung entry mo. Yan. Yan ang entry mo. 4 hours yarn long. And then, of course, kailangan mo rin i-isolate yan. Right? Dito ang TP mo. Ito ang TP mo. Ang nakita mo na to. Yan ang nakita mo. So, nag-short ka dyan. Pwede ka mag-short dyan kasi na yung pinakamataas. Stop loss lang. And then, pwede kang mag-regression dito. So, somewhere around here. TP mo yan. And then, at the same time, pag nabuo mo na yung data na yan, pwede mong
i-ganyan. And then, isolate mo. Ito ang break mo. So, ito yung low mo. Ito yung low mo. So, dito, ang entry mo. Right? Ito. Taas yan. Hindi natin alam kung hanggang saan naabot. So, pag may data ka na, pero pag wala pa, gamitan mo ng fibs. 7. Ito yung data mo. Ang long corresponds dun sa, diba? Ina-isolate mo na. So, pwede kang tingnan to. Tingnan mo yun. Mga major point. So, pwede ka hanggang dito mag-TP. Pero kung may data ka na, may data ka na hanggang dito sa TP mo, yan. Pwede mo na i-project to. Until ma-break. Ito yung TP mo ngayon. Ito yung last TP mo. And then, yung data mo, yun, corresponds dito sa high mo. Diba? Ayan o, high. So, ito yung TP mo. Dito rin yung entry mo. Pababa naman. Ngayon, kung wala ka pang data, pwede kang mag-fibs ulit. Right? So, somewhere yan data mo. And then, project mo na lang. With corresponds dito sa fibs mo. Kahit pa mag-short yan. Hanggang dito. Sabihin mo hanggang dyan. Yan. Ang data mo. Na-stop loss ka. But that happens. But anyway, konti lang yan. Stop loss naman. Pero kung dito ka, meron ka pang kinita doon. Kasi kung ipoproject mo to, dito siya na-break. Ito yung stop loss mo. Na-break siya doon. Stop loss din yan. Okay? Hopefully, naintindihan nyo. Pag-isolate sa paggamit nito. Mas mabilis. Okay? Bye-bye. Mag-cleaning na ako. 5 na eh.